Engkanto na fall in love sa tita ko kaya gusto siyang patayin. Kaya sumusuka siya ng dugo. Yung tita ko, nasa dorm siya. Tapos bigla siyang sumusuka ng dugo. Like maraming dugo. Kaya dinala siya sa ospital. Chinek siya ng mga doktor. Pero hindi nila ma-explain kung bakit siya sumusuka ng dugo. Kaya pinapunta nila ang manggagamot sa kanilang bayan sa ospital. Nung pumunta yung manggagamot sa ospital, agad niyang nakita yung engkanto. Yung engkanto na fall in love sa tita ko, kaya ibig siyang patayin para makuha ito. Kaya pala si tita sumusuka ng dugo dahil yung engkanto sinusuntok siya sa tiyan ng paulit-ulit para ang tita ko ay ma-unalive. Sabi ng manggagamot sa kapatid ng tita ko na huwag matulog ng midnight kasi kukunin ng engkanto yung tita ko. Pero guess what? Sila ay nakatulog. Tapos yung tita ko habang tulog sa hospital bed, may naririnig siya nang nagsasabi, psst, psst. And I feel niya na yun na nga yung engkanto. At hinahaltak yung kanyang kumot. Tapos napasigaw na lang yung asawa ng kuya niya. Dahil nagiging purple or blue na si tita. Kasi talagang kinukuha na siya ng engkanto. I think ginising si tita or something. But thank God, nakita nila si tita bago siya nakuha ng engkanto. And pogi daw yung engkanto. Ayon sa manggagamot, maputi, matangkad, fit. Parang type ko, char. Pero syempre nakakatakot. Yung mga gamot nagbigay ng anting-anting sa tita ko para proteksyon mula sa engkanto. Sabi ingatan at huwag ito mawala kasi nanakawin ito ng engkanto. And true enough, after 2 days, nawala ito. Payo ng magagamot na ang tita ko ay mag-cross over the water. Kaya from her province, siya ay pumunta sa Manila. Kasi kapag nag-cross over ka daw ng tubig, hindi ka na masusundan ng engkanto. Shout out sa tita ko, and they're so brave for surviving that. And this is like the scariest story I've heard.